Hindi! Ang nasabi ko na lang, daig ko pa ang naengkanto sa aking naramdaman nang sabihin ni Lola na wala raw siyang nagawa ng aking papakin at gawing pulutan ang expired niyang kimchi matapos kong mawala sa aking sarili ng dahil sa kalasingan. Halos bumaliktad ang aking sikmura at magbabad ako sa pool na concentrated ng Zone Rocks nang ikwento ni Lola kung ano ang aking pinaggagawa. Kaya pala, naamoy ko pa ang tila maanghang, maasim, panlasang tila ba mapakla at amoy na hindi ko kayang ipaliwanag. Idagdag pa ang malagkit kong pagmumuka at para akong babangungutin tuwing gabi na aking ipipikit ang aking mga mata. Lalo't noong nagkukwento si Lola ay tila ba galak na galak sa tuwa si Lola Titay. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hindi nalalayo sa marami ang naging pamumuhay ko noong aking kabataan. Batang probinsya rin at naranasan ko rin ang maging isang estudyante na kapag darating ang break time, nakatingin sa kaklase o di kaya naman tumatanggap ng kanilang bigay. Hindi naman laging ganoon kung minsan ako naman ang nagbibigay. Lalo na kapag anihan at kapag nakapagbenta ng palay o bigas mula sa bagong ani ang aking mga magulang. Doon na rin sa aming probinsya ako nakapag-aral ng high school. Medyo bas naging mahirap dahil nagkaroon na rin kasi ako ng kapatid. Ang saklap puro babae. Kaya bilang lalaki at panganay, ako ang madalas katulong ng tatay ko sa bukid. Bagamat ganoon pero naging masaya rin naman. Kapag Pasko at bakasyon, nauwi sa amin ang aking Lola Titay na solong naninirahan sa Manila at ang work niya doon ay nasa parlor. Kaya naman natatawa na lang talaga ako kapag uuwi si Lola sa amin. Dala ang kanyang kakaibang style. May kulay ang buhok at tila babagets ang pormahan. Iyon daw kasi ang uso sa Manila. Hindi naman siya kapayatan pero malaki ang hinaharap na parabang rockista ang pormahan. Kumbaga, naiiba talaga ang trip ni Lola kaysa sa amin. Kung hindi mo siya kilala matatawa ka na lang talaga. At ang sabi pa niya sa akin, mag-aral daw ako ng kahit 2 taon sa kolehiyo. At doon ako titira sa kanya. Para daw hindi ako matulad sa aking mga magulang na maglulupa. Although, marangal naman raw iyon. At ako ang inaasahan na mag-aangat sa aking magulang sa ganoong sitwasyon ng buhay. Kaya magsikap pa raw ako at mag-aral na mabuti. Noong ako ay high school, never akong nagkaroon ng jowa dahil wala Nagkakagusto rin naman ako at sa amin marami rin naman ang maganda. Pero nasanay kasi akong kapag kakatapos ng klase at walang gawaing bahay kay tatay ako natulong. At noong makagraduate nga ako ng 4th year, natuloy ang aking pag-aaral ng kolehiyo. At dahil sa Manila naman talaga ang maraming kolehiyo, at nandun pa si Lola, doon na talaga ako nakapag-aral at nanatili ako sa bahay ng Lola Titay ko. Kung ako lang, ayaw ko na talaga at tutulong na lang ako kay tatay para hindi na nila problema pa ang pagbibigay sa akin ng allowance at magamit na lang sa aking mga kapatid at gastusin sa bahay. Sa una medyo naging mahirap, hindi ako laking Manila. Mabuti na lang at ready si Lola para ako ay i-guide. Madalas rin siyang mag-abot ng baon sa akin na pera. Kaya naman medyo mas okay ang college life ko kesa sa school life. Isa pa doon ang kapag namimiss ko ang probinsya.
At doon na ako natuto magtagay. At si Lola Titay ang pasimuno. Madalas iyon kapag araw ng linggo. Kung minsan naman ay depende kung kailan wala siyang pasok sa parlor. At doon, kapag nalalasing na si Lola, at halos magkapalit na kami ng muka kapag nag-uusap. At halos mapangudgod na ako sa jumbo niyang Cocomelon. Pansin ko maganda pa, hindi siya masyadong nagamit, ayos pa eh. Sumisilay kasi kung minsan at dahil inosente ako, bakit naman ang hindi ko tingnan, di ba? Kumbaga reference sa kung ano ba ang itsura. Hanggang sa kapag ako ay nasa labas at pagpapasok ako ng school at nakaka-spot ako ng mga malalaki ang hinaharap, naiisip kong ano kaya ang pakiramdam ng nakikipag-ano. Alam nyo na yun. At dahil sa aking mga kakaibang imahinasyon, natutunan ko ang teknik ng mga lehitimong lalaki kapag nagbibinata ang makipag-jack and poy kay Manoy. At sa unang pagkakataon, kahit si Manoy lang ang aking ka-jack and poy, abay ayos din pala. At mukhang nakakatulong pa iyon upang mailabas ang tunay noong gilas. Pansin ko kasi, tulad ng isang panabong na manok, naging matikas ang tindig noon kapag nagagalit. Hanggang sa ang aking kapilyuhan ay umabot na rin hanggang sa jeep kapag ako ay pauwi sa simpleng bahay ni Lola Titay. Umiiral ang kademonyuhan ng aking siko, lalo na kung medyo tila ba puputok na sa laki ang monay ng aking katabi. Kung minsan nga dun talaga ako tumatabi sa mga ganoong pinagpala ang hinaharap. Mabuti na lang at noong panahon na iyon ay hindi pa uso ang cellphone na may camera, kung hindi, paktay. Kung sa bagay may itsura rin naman akong lalaki, baka ang sabihin ng mga makakakitang bebot, maaaring puyat ako dahil sa pag-aaral kaya nakakatulong sa jeep. Style ko kasi yan eh. Tulog-tulogan habang dinudunggol ang munay ng katabi. Parang gusto rin naman nila eh. Pakiramdam ko nga, inilalapit pa nila. Isang beses nga, yung aking nakatabi kung saan ako bumaba, doon din bumaba at nakipagkilala pa sa akin. At nilibre pa ako ng juice bago kami naghiwalay ng daan. Working siya at Laika ang pangalan. Pero dahil wala pa akong cellphone noon at siya lang ang meron, hindi rin kami nagkaroon ng contact. At ang pagsasabay namin na iyon, mukhang tsamba lang. Sayang ang lusog pa naman. Sabi pa nga niya, simpleng pilyo raw ako. Be careful daw dahil baka yung mapili ko hindi ako type. Tingin ko sa kanya mas may edad sa akin. 18 lang ako noon at turning 19. At eto na nga, nangyari na ang hindi inaasahan. Eto rin yung kaarawan kung kailan ako pinanganak. Madalit sabi, eto yung araw at taon kung kailan ako naging 19-year-old. Happy birthday dito at happy birthday doon. At sabi ng aking lola, pag uwi ko, kailangan naming mag-celebrate. Maranasan ko man lang daw, lublubin na raw ako ang magkaroon man lang raw ng cake sa kaarawan, di pa nangyari sa akin. At ayun na nga, pag uwi, kahit kaming dalawa lang ng mahal kong lola, nag-celebrate kami. May cake, isang buong manok, parang andok style, tinapay, pansit, at kung ano-ano pang pagkainan ng dahil raw doon hindi na nakabili ng make-up si Lola. At may tagay sa huli, matapos ang aming dinner. At sa pagbaba ng laman ng bote, at ang paglalim ng gabi, at ang pagpasok ng spiriton ng alak sa aking inosenteng pagkatao, dahan-dahan, ay nagkaroon ako ng isang kaharap sa lamesa. Naubod ng ganda, maladiwata ang beauty at may pinagpalang hinaharap na may pagkakataong tila iniuumang sa akin upang maging pulutan. Meron siyang sinasabi na hindi ko maintindihan hanggang sa halos magkapalit na kami ng muka sa sobrang lapit namin kung mag-usap. At doon
ay hindi ko na napigilan ang kakaibang espiritu na pumasok sa aking kokote at sinunggaban ko na parang nag-aamok na pusa ang aking kainuman. No sandaling iyon, nawala na sa isip ko si Lola Titay dahil napalitan iyon ng isang magandang binibini at doon ay nagpalitan kami ng atake na parang naglalanding pusa. Kumbaga, para siyang makunat na karni ng manok. Para bang ayaw na gusto, in other term, parang pakipot ang peg. At doon, pinulutan ko na ang dapat pulutanin. Ang mga bagay na dati niisip ko lang, naganap ng aking birthday. Kainin na ang dapat lamunin, total birthday ko naman. Happy birthday to me. Galugarin na ang dapat galugarin, kahit amoy tuba, at man din kay amoy binurong alamang, tablado na, aanhin paga. At ang mysterious girl naman sa inuman ay may pagtulak pa kunong nalalaman, na kung sa Mobile Legends pa, obviously defeat na, gusto pang kumambak. Pero naka full build na si Zilong at tuloy nang napasok ang kanyang dinedepensahang base. At matapos ang di ko sure kung saan ba sumambulat, kung loob ba o labas, ay naglaho ang lahat sa aking paningin at isipan. Umaga. Nang magising ako, hindi ko alam kung anong nangyari pero I'm sure ang dami kong nainom. Pagpihit ko, meron akong nasandalan at pagdilat ko si Lola Titay. Pero ba't ganon? Para akong naalimpungatan sa aking namulatan. Anyari? Napatayo ako mula sa aking kinahihigaan. O Nomar, gising ka na pala. Wika ni Lola Titay. Grabe ka pala, malasing apo. Nawawala ka sa sarili mong katinuan. Kung hindi lang kita apo, baka ipinapulis na kita. Alam mo ba ang pinaggagawa mo kagabi? Hindi na kita napigilan, ang dami ko rin kasing nainom Wika ni Lola Titay. At ang sagot ko, hindi ko alam la. Ang natatandaan ko, iniwan mo ako Tapos may pumalit sa'yo, magandang babae, may nangyari pa nga sa amin Sino po ba yun? Sira. Ako ang tinutukoy mo, nalasing ka lang, nag-iba na ang tingin mo sa akin. Pero, in fairness apo, mahusay ka. Hindi. Nalang ako sa isip ko. Kaya pala amoy tuba at binurong alamang si Lola Titay pala. Nagpanggap na diwata. Pero syempre, sa isip ko lang yun.